Oh, tapos sasabihin mo, Senator ano? Ha? Senator Robin? Matanda na? Eh, yun yung ginagamit niyang dahilan para hindi siya mabilanggo. Kahit anong gawin niyang crime. Diba? Mga ka-clear. Oh. Sige, tuloy tayo. Wala pa dito yung walkout, ha? Sige, tuloy tayo. Naman po, tagahangan ninyo pagka makapangin sir, pero napakatanda na po ni former president. At alam naman po natin siya na lumaban niya sa komunista. Alam niyo yun, sir? Ang labo mo, o lumaban sa komunista, lumaban din sa mga ordinaryong tao. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Ang layo talaga ng ano nito. Oo nga, hindi naman terorista ang topic. EJK. Senator Robin, EJK. Ano ba? Nakakatuwa naman to si Senator Robin, no? Yun lamang po, sir, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talaga operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Hay nako, Senator Robin. Senator Robin, operation man yan o hindi, meron tayong tinutupad na commitment sa Interpol. Ha? Okay, ito naman sa akin. Natatandaan nyo na nakipagtulungan ang Pilipinas sa Interpol ng Indonesia para kay Alice Goo. Tumutol ba kayo? Diba hindi? Nung pinabalik ko si Alice Goo dito, di ba? Tinulungan tayo ng Interpol. Meron ba nadinig sa inyo na, uy, wag kayo makipagtulungan sa Interpol? Wala, di ba? Masaya tayo kasi nakipagtulungan ang Interpol. So, yun mga pre, malabo talaga itong pag-iisip ni Robin Padilla, no? And then, sabi pa nga ni Robin Padilla, si General Torre, hahatakin daw niya. Hahatak ba yung pagkasalita niya, no? Hihilain? Parang ganun no? Eh, paano kaya Robin Padilla kung isang araw malaman na lang natin, General Torre, sumagot na. Sumagot na sa banat ni Robin Padilla sa kanya sa Senado. Tapos, ang sagot ni, biglang ang magiging sagot ni General Torre, subukan niya akong hatakin. Kaya mo kayang gawin? Parang si Basti noon, sabi niya, sasampalin niya si General Torre. Nung nagkita sa hearing sa Davao, Senate hearing, wala naman, di naman nakasampal. Hindi nga makatingin sa mata-tumata Tapos ikaw, Robin Padilla, manghahata ka? Diba? Ang kapal na mukha nito ni Robin Padilla, mga pre. Grabe. No? So, alam mo, Robin Padilla, tigil-tigilan mo na yung kayabangan mo dyan sa Senado. Wala ka nang nagawa dyan sa Senado, nagyayabang ka pa. Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, itong video na ito ni Attorney Claire. Siyempre, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayun meron po tayong dito, Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0. Ayan. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan. At syempre mga pre, at meron sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan para pag may live tayo, may upload tayo, updated po kayong lahat. Ayan mga pre. So, eto na, bago tayo magtuloy-tuloy dito kay Attorney Claire, mag-react, ayan bigyan muna natin ng reaction itong kay Sara Duterte. No, balikan natin itong kanyang video noon, kasi may nakita lang ako dito Ayan ang patungkol po ito sa budget. No? Ang concern ni Sara Duterte palagi ay budget. Sino ba ang may hawak ng budget? No, parang alam mo yung budget palagi yung habol niya. Pag binigyan naman ng budget, hindi naman malaman kung saan ginamit. Diba? So, ito po, panoorin po natin yung video ito. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Hindi ka bratinela o spoiled brat? Sabi mo yun. Pero sabi ng karamihan, bratinela ka, spoiled brat ka. Pero syempre, sarili mo yan, aayawan mo talaga. Nakakahiya kasi, no? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Galing hawak ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ano ngayon? Kung hawak nila, napupunta naman sa tama yung mga pera na yan. Diba? Ano ngayon? Pagbibigyan kita, ano ngayon kung hawak nila Martin Romualdez? Yung budget. Bakit gusto mo? Ikaw yung humawak? Humingi ka ng budget sa kanila, hindi ka napagbigyan.
ganyan ka na agad magsalita? Ha? Anong connect? Kung sila yung may hawak, Sara Duterte, di ka makahingi? Ganon? Di ka makapag-request? Kaya naman pala. Parang kulang na lang sabihin ni Sara, oy, sila yung may hawak ng budget ha. Pero nag-request ako. Ito yung hiningi ko. Hindi naman ako pinagbigyan eh. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. DepEd. Sa Department of Education, noong taong 2020. Sana ikwento mo rin sa ano bang mga nagawa mo sa DepEd. Sana ikwento mo rin, Sara Duterte. Meron. Anyway, ito to. Tingnan natin to. Mas detalyado ito eh. Itong videong ito. Lalay na yung detalye nitong sinasabi ni VP Sara ukol sa budget ng Pilipinas. Aga sa panibagong video na inilabas ngayong araw, sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang umano ang may hawak at nasusunod sa budget ng Pilipinas. Yan umano ay sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co. Inilimbawa ni VP Sara ang naging budget ng Department of Education noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Nagulat siya dahil may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo. Anya, hindi ito nararapat dahil nakalaan ang nasabing pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan. Yun na nga nakalaan para sa pagpapagawa ng silid-aralan, Sara Duterte. Pero, ang tanong dyan, may mga paaralan bang nagawa? Meron ba? Ako may mga nakikita akong paaralan na nung pinasok ko, tiningnan ko, walang electric fan. Kung meron man, sira-sira pa. Yung iba, hindi gumagana. Diba? Kala ko ba ayusin mo? May hawak ka naman budget. Siguro, yun yung nakita. Nabutasan ka doon kasi hindi mo naman ginagamit siguro yung budget. Kumbaga yung budget, nandyan lang, natutulog. Kung may ipapagawa man, iilan lang. Sa 100% na ipapagawa, siguro 10% lang yung nagagawa. Yan, estimated ko lang po yan Kung ako may hawak ng budget, nakita ko na walang improvements yung mga paaralan. Walang na idadagdag na paaralan, walang na ipapatayo. Nagbibigay ba ako sa'yo? Masasayang yung pera kung gano'n. Parang, akala ko ba mahal mo, Sara Duterte, yung mga kabataan, pero tinitipid mo eh. Diba? Tinitipid mo. Karamihan ng mga paaralan ngayon, may electric fan nga. Yung iba, sira naman. Lalo na pag summer, kailangan ng mga electric fan. Tapos, eto pa. Sabi, ang budget, ang pondo na yan, ay para sa pagpapaganda o pagpapaayos ng mga paaralan. Pero nung pasukan, DepEd Secretary pa itong si Sara Duterte. O anong ginawa namin bilang isang mga magulang? Nag-ambag kami ng pintura sa paaralan para mapaganda. Pera namin ginastos. Sara Duterte. Nasaan na yung budget? Di ba dapat, alam namin bawal yun Bawal yun na ang mga magulang, lalo na pag may teacher nang hihinga ng pera yung mga magulang para papaganda ng paaralan, bawal yun. Pero nagkusa na lang yung mga magulang kasi pangit yung school eh. Bakit pangit? Yung pintura luma na. Kailangan pinturahan ulit. Diba? O pera ng mga magulang, yung ginastos doon. Nasaan yung budget na hawak ni Sara Duterte? Saan ang punta yun? Diba? Ayan, tinutukoy ko dito yung talagang pasukan noon. Nung pasukan, DepEd Secretary pa yan si Sara Duterte. Kami naman ng mga magulang, nag-aambag. Kanya-kanyang ambagan. Sa amin, pintura para lang mapaganda yung paaralan. Akala ko ba yung budget na hawak ni Sara para sa pagpapaayos o pagpapaganda ng mga schools? Bakit parang yung mga magulang pa yung nag-initiative? Diba? Wala kang karapatan magreklamo. Wala kang karapatan
karapatang magreklamo, Sara Duterte. Nang tumanggi umano siyang bigyan ng mga kongresista, itinaas umano sa Yung kawawa itong mga estudyante na to, sabi ni Sara, mahal na mahal daw ni mga kabataan, mga estudyante. Eh kung mahal mo, dapat nagtrabaho ka para sa mga bata. In-improve mo yung paaralan nila. 'Di ba? Pinaganda mo. Nako, hanggang salita lang kasi. billion pesos ang pondo para sa classroom. Magkano? Nang tumanggi umano siyang bigyan ng mga kongresista, itinaas umano sa 15 billion pesos ang pondo para sa classroom construction. Batay sa lumabas sa General Appropriations Act o yung aprobadong budget para sa 2023. Ang idinagdag na 10 bilyong piso ay hindi umano napunta sa DepEd, kundi kontrolado umano ni na Congressman Ko at Speaker Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag. Masasayang naman kasi kung ibibigay lang din kay Sara. Yung mga laptops nga nabulok na, di ba? Yung mga laptop, nabulok. Overpriced pa. Di ba? Ano yun, Minagic? KO! Kita ko yung speaker. Naku, hindi kita bibigyan ng budget na ganun kalaki. Di ba? Ay na may mga pre, yun lang po yung reaction natin dito kay Sara Duterte, mga pre, no? Talaga namang wala ito. Hindi ito para sa mga Pilipino Para ito sa mga chikwa. Wag ka na mangarap na magpresidente ka pa, Sara. Hindi ka bagay. Wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. Alam mo yung nararapat na maging presidente ng Pilipinas? Yung may pagmamahal sa mga Pilipino, sa mga kabataan, mga estudyante. Yung dapat. Katulad ni PBBM. Minsan yung mga kabataan, yung mga maliliit na bata, ini-invite niya sa Malacanang. Kasama pa yung Pangulo, nakikipaglaro sa mga bata. Dapat ganoon. Si Sara, nasan? Andun lang, pag may patay, punta siya dun sa may patay. Didikit dun sa may patay na kulto. Pa-picture-picture dun para kunyari makatao. Kawawa naman yung patay na gamit. Anyway, mga pre, eto na. Bigyan po natin ng reaction nitong isang video dito na itong kay Vico Soto. Itong mga nakapaligid kay Vico Soto. Panoorin po natin yung video ito. Kakaiba po itong mga nakapaligid kay Vico Soto. Talagang may mga sabit. 'Di ba? Katulad dito kay PBBM, yung mga nakapaligid sa kanya ng mga salot, unti-unting pinagtatanggal na. Kasi nga bagong Pilipinas. Pero dito kay Vico Soto kakaiba. Yung mga nakapaligid ng tao sa kanya. Eto po, panoorin po natin yung video ito. Ang bigating sindikato ng mga dayo sa lungsod ng Pasig. Alam mo ba, Pasigenyo, na ang ilang personalidad na inilagay ni Mayor Vico sa ating lungsod ay pawang mga dayuhan at sangkot sa iba't ibang kaso ng pandarambong sa kanila? So, ang sangkot sa mga kaso na pandarambong, ang naglagay po ay si Vico Soto. Pero mga dayuhan ito, okay? Kanilang lungsod. Mga dayuhang madaling makakatakbo at mahirap ng panagutin kapag nagkabukuhan na sa kanilang mga modus operandi. Ang ulo ng sindikato na si Jeron Manzanero, ang Little Mayor ng Pasig na nagmula sa Quezon City. Ito ang maikling profiling para sa ating City Administrator ng Pasig Alalungsod, Quezon. Maurice Michelsen Felipe Camposano ang tuta ni Manzanero na nagpapatakbo ng troll farm ni Mayor Vico na may troll farm pala si Vico Soto na kanilang baon noong taong 2019 na eleksyon. Siya ay itinago muna sa eksena ni na Mayor Vico at City Admin Manzanero sa kanyang posisyon dahil nag-leak na ang buong operasyong ng troll farm ni Mayor Vico. Imbes na panagutin sa iskandalo, kinanlong ni Mayor Vico si Camposano at unti-unti nang nagbabalik eksena dahil it's the time of the year for the 2025 election. Johnson Villaroel, si utog na executive assistant ni Mayor Vico. Buong puwersa niyang gustong halayin ang sekretarya ni Mayor Vico. Agad na nag-file ng sexual harassment ang dating sekretarya ni Mayor. Naku, sekretarya ni Vico Soto. Gustong halayin di umano ng taong ito. Dapat dyan, tinatanggal na yan Pero, tingnan natin kung anong aksyon na gagawin ni Vico Soto. Imbes na panagutin, inareglo ni Mayor V ang kanyang sekretarya at pinag-resign si Johnson. Nako! Yun lang. Vico Soto naman, kawawa naman. Kung totoo po ito ito, kung totoo, okay, kasi hindi naman tayo judge. Ito kung totoo itong balitang ito, masama.
Madadamay ka dito, Vico Soto, kung ganyan. Kasi inariglo mo, di umano. Diba? Dapat may action. Oo, sekretarya mo yan eh. Kawawa naman. Dahil resigned na ang sekretaryang muntik ng mahalay ni Johnson, nag-a-appear na naman sa eksena ang manyakis sa bandang funded ng ating lungsod na ang pangalan ay Maropok. Elvira Flores, si Elvira ay dating tauhan ng munisipyo ng San Juan na involved sa katiwalian sa paggamit ng kaban ng bayan. Ito nasa Rappler yan Hindi po ito gawa-gawa kasi, ayan Involved sa ayan may report. Galing po yan sa Rappler. Ayan former San Juan Mayor Guia. Pasensya na kung tama yung pagbasa ko sa pangalan. O hindi, kasi pag pangalan, mahirap. Mahirap hindi naman yan English talaga na pag pangalan, Guia o Gua? Hindi naman Guo. Guia siguro. Guia Gomez city officials told to repay 4.5 million allowances. Head ni Vico na si Elvira Flores may kaso sa San Juan. May kaso? Nako. Ibang klase itong mga nakapaligid kay Vico Soto. Sabi ko nga, ito yung mga sisira talaga kay Vico Soto. Itong mga nakapaligid sa kanya. Dapat sa mga yan, ina-actionan ni Vico Soto. Diba? Actionan mo para yung mga anay dyan sa lugar mo, maunti-unting mawala. Kasi isa yan sa sisira sa'yo. O pagpalagay natin, sige, okay ka, Vico Soto, pagpalagay natin, okay ka, mabait ka, nasa iyo na yung lahat. Pero kung merong nakapaligid sa'yo na talagang anay, damay ka dun. Diba? Parang isang bahay lang, nakatira ka sa bahay, na kahoy, okay? Then, inana yung bahay na yan. Ikaw na nakitira, pag talagang inanay yung bahay na yan, masisira yan. Pag nasira yung bahay na yan dahil sa anay, wala ka na matutulugan. Damay ka, mapupuyat ka. Diba? Nako, daming mga kapalpakan talaga, no? Iwalian sa paggamit ng kaban ng bayan. Nakakapagtakang mukhang si Mayor Vico Soto lamang ang hindi nakakaalam na mandarambong si Elvira at bukas palad niya itong tinanggap sa lungsod Pasig. Di ba Mayor, ang slogan mo is good governance at anti-corruption. Pero ang HR manager mo sa iyong munisipyo ay may kasong pandarambong sa kanyang dating pinasukang lungsod. Valerie Torres, siya ang naging multong sekretarya ni Mayor Vico. Nako, may multong sekretary? Multo? Sumasahod? Sa kanyang opisina dahil sa lakas magnakaw at gumastos ng public funds. Dahil umiingay na ang iskandalo ng unliquidated funds na kumakabit sa pangalan ni Vico, na pagdesisyonan nila ni Manzanero na ilipat si Valerie sa isang tagong posisyon katulad ng Pasig City General Hospital para humupa ang tensyon. Kasabay ng kanyang paglipat mga ilang linggo lang, nawala na si Valerie sa Pasig, pati na din ang bakas ng employment record nito. Kapag bata ka ni Mayor, pwede ka maging corrupt, protektado ka pa niya. Brian Wong, isa sa pinakamalakas magnakaw sa BDDRM ng Pasig. Gustong-gusto niya na nasa state of calamity tayo kasi it means million for the gang. Iklian lang natin, hindi naman din ganun kagwapuhan. Duling pa! Sa good... Hoy! Wag. Grabe naman itong na to. Duling... Wag namang malait. Kung duling yung tao, hindi naman yun yung issue eh. Focus tayo dun sa issue kung bakit siya o anong issue niya. Yun yung pag-usapan. Itong narrator nito nanlalait din eh. Means million for the gang. Iklian lang natin, hindi naman din ganun kagwapuhan. Duling pa! Sa good governance at anti-corruption, natatak Mayor Vico Soto ang korupsyon ay organisado na parabang sindikato. Di na ko magtataka na kaya okay lang din sa'yo na ang mga kasama mo sa paligid ay ang mga konsehal na naglololo sa kamera. Utang ina. Ano yun? Ito mga konsehal? Hindi ko kilala itong mga to pero di umano ito yung mga nakapaligid sa kanya. Unti-unti na pong lumalabas yung unti-unti po nating nakikilala ang isang Vico Soto. Kakaiba. Ngayon, alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung sino si Vico Soto. Kaya pag kinuntin po natin yan, alam nating nasa katotohanan tayo. 'Di ba?
Oo, alam nating nasa katotohanan tayo. May mga ebidensya eh. Oh. Kaya, parang si Ruben Padilla lang nun, idol na idol ng mga Pilipino. Napag-alaman pala natin, ganun pala ka-bobo yan. Oh, maka-inchik pala, maka-Duterte pala, walang pagmamahal sa mga Pilipino. Di ba, bistado? Oh, ganun lang din. At least si Vico Soto ngayon, unti-unti po nating nakikilala. Ano na yan? Kung si Digong, protector ng mga drug lord, eto si Vico Soto, ang dami. Dami niyang kaibigan na iba yung galawan. Diba? Tapos yung sekretarya di umano ni Vico Soto ay muntik ng, alam nyo na, tikman ng malapit dito kay Vico Soto. Oh, anyway mga pre, yun. Sana ba yun? Yan, no? Pambihira. Ito yung mga tao na malapit kay Vico Soto. Ayan, yan. Yan. Ay, malapit ba? Ayan. So, anyway, move tayo dito sa pinaka-main topic natin, mga pre. Ayan. Yan, dito tayo. Means to avoid imprisonment. See? Anong hustisya to? I don't care. A tough talking, Duterte said that under the law, prisoners who are 70 years old or above should be released. Oh, tinan mo. So yun yung paniniwala niya. Kaya gusto niya ditong mahatulan. Kaya gusto niya dito na dito dinggin yung case. Kasi he could be released. He could avoid imprisonment. O, dito galing sa akin, mga kaklir, sa kanya to galing, ha? Oh, I don't care about human rights. Oh, now? Hindi nga siya nagkikare about human rights. Ngayon, sa Senado, you're talking about human rights? Si Digong talaga, wala talang pakiyan sa human rights. Kinakalaban pa nga niya yung human rights. Pero nung siya na, yung hindi naman siya papatayin eh. Yung siya na yung huhulihin, yung mga kampo ng demonyo, sumisigaw. Human rights, nasa na kayo? Biglang tumawag ng human rights. Pero sa panahon niya, kalaban niya human rights. Nako. Diba? I have a problem to solve. I must first solve the problem of the country. I am 71 years old, and according to the revised penal code, you have to be released once you reach 70. Nako. Yo, what's up mga boss yan? Tumahimik ka dyan, what's up mga boss? Layas. Kapal na mukha mo. Bigla kang sisingit dito sa Magpo-promote ka pa ng na yan. Nako. Nawala tuloy ako sa topic ko. Buisit ako sa pagmumukha mo. Kill? Baka bigla na lang natin malaman ngayon, mamaya, o bukas, o mga sa susunod na buwan, biglang sumagot si General Torre kay Padilla. Baka sabihin ni General Torre, subukan mo akong hilain. Kasi bawal yun yung ihilain mo para lang i-contempt. Huwag ka naman ganun, Ruben Padilla, hahatakin mo para lang i-contempt itong si General Torre. Mali ka dun. Tandaan mo, hindi pelikula yan, ha? Baka mamaya, pag tinamaan ka ni General Torre sa mukha, lalo kang maiyak. Kahit ako, kung i-contempt mo ako, sasama ako na maayos, walang problema. Pero yung hahatakin mo ako, hihilain mo ako, baka tamaan ka pa sa akin. Totoo yan. Huwag ka manghihila. Kung i-contempt nyo si General Torre, sasama naman ng maayos yan, eh. Huwag mong hihilain. Baka makatikim ka. Nako. If I order the killing of someone, you cannot arrest me. Oh, I have immunity. Kaya nga doon nagsampa sa ICC eh. Diba? Tama. Kasi dito sa Pilipinas, sa panahon niya, may immunity siya. Kahit anong kaso yung ikaso mo kay Digong, walang epekto yan. Kaya ang pag-asa talaga, ICC. Kaya kung magtatanong kayo, wala bang hustisya dito sa Pilipinas? Wala. Sa panahon ni Digong, walang hustisya. Kaya nga sa ICC nagsampa, di ba? I have this pardoning power, and if I order you carry it out, I will pardon you. See? Ito ba yung hustisyang sinasabi nung panahon ni Duterte? Pag kayo na-demanda, I will pardon you immediately. So, paano yung mga nabiktima? Diba? After the end of my time, I'll be 77. Where will you place me?
Wala silang laban. They cannot use anything against me. See, yan ang paniniwala ni Pangulong Duterte. Ito ang paniniwala niya. Kaya siya, kill. Oh, tapos sasabihin mo, Senator ano? Ha? Senator Robin? At saka ito pa, itong si Amy Marcos talagang sumusobra na, no? Kanina napadaan ako dyan sa may kanto, dito sa amin. Gamit ni Amy Marcos si PBBM. Bakit? Sayang, hindi ko na-picturean. Pagbalik namin, pipicturean ko yun. Yung mukha ni PBBM, mukha ni Amy, nandun, magkadikit yung dalawa. Ang daming ano doon, tarpulin. Dinikit. 'Di ba? Nandun yung mukha ng Pangulo. Di ba, Amy Marcos, umalis ka na? Di ba umalis ka na kay PBBM? Bakit yung mga tarpulin na yan, gamit na gamit mo pa rin? Yung tinaas yung kamay mo ng Pangulo. Dapat, dahil umalis ka na, hindi mo na sana ginamit yun. Magsulo ka na lang. Diba? Kayaan nyo po, kukunan ko ng video yun. Ang kapal ni Amy Marcos eh. Nag-declare na siya na wala na sa ni PBBM, grupo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dyan, madaanan namin, andun yung mukha niya at mukha ng Pangulo. Ginagamit po ni Amy Marcos. Gamit na gamit. Diba? Amy naman, na sobra ka talaga sa panggagamit. Sobra talaga. Bakit? Si Digong, yung issue ni Digong, nagagamit mo ngayon. Pero sinusuka ka ng mga Duterte. Tapos itong si PBBM, kahit wala ka na doon sa alyansa ni PBBM, ginagamit mo pa rin. Akala ko ba sulo ka na? Pero bakit ginagamit mo, Amy? Imposible. Huwag mong idahilan na wala kang alam dyan, ha? Alam ko, umiikot ka sa buong Pilipinas. Imposibleng hindi mo nakita yung mga yan. At imposibleng hindi mo alam yan. Amy. Grabe talaga, ang kapal talaga ng mukha nito ni Amy Marcos. Nasobrahan talaga sa panggagamit. Diba? Ang kapal. Nung nadaanan namin kanina, sabi ko, sige lang, pagbalik na, kasi nagmamadali ako eh. Sabi ko, sige lang, pagbalik natin, ibibideo ko yan. Ibibideo ko itong Amy Marcos na to. Wala ka na sa poder ni PBBM. Gagamitin mo pa yung Pangulo. Diba? Sobra na. Ginamit yung Duterte, ginamit yung Marcos, si PBBM. Abay, dalawang grupo yung ginamit. Diba? Walang hiya talaga, hindi na nahiya. Ikaw na yung umalis. Actually, sinuka ka naman talaga eh. Tapos, nag-declare ka na wala ka na doon. Pero kung maglalakad, comment nyo nga dito, sinong nakakita ng ni Amy Marcos dyan sa mga kanto-kanto na dinidikit-dikit, nakasama yung Pangulo. Okay lang sana kung sulo siya eh. Diba? Bahala ka dyan kung sulo ka. Baki namin sa'yo. Grabe talaga, kaya si Hanilet din. Nanggigigil din dito kay Amy Marcos. Nanggigigil din. Kasi, mangga eh. Hindi marunong pumili. Kung talagang maka-Duterte ka, doon ka lang. Diba? Huwag mo nang gamitin yung Pangulo. Sobra talaga si Amy. Alam nyo, yung mga ganyang klaseng tao, talo yan. Di mananalo yan. Diba? Wala ka naman silbi, Amy Marcos. Hindi ka nakakatulong eh. Pamumuliti ka lang yung ginagawa mo. Diba? Kaya tigil-tigilan mo na yan. Paek-ek ka lang kasi. Paek-ek lang para kunyari gustong makakuha ng hustisya. Paek-ek lang yan. Wala nga pake dyan sa mga pinagpapatay ni Digong noon eh. Diba? Sabi niya, imbestigahan niya. Wala naman. Anong sabi ni Remulla? Sana imbestigahan din po yung mga pinatay na ganito ganyan kasi yung lumalabas sa death certificate, heart attack, kahit pinagbabaril naman, kahit tinamaan ng balang, nakalagay dun sa death certificate, heart attack. Tama ba yun? Sabi ni Amy, oo, imbestigahan ko yan. Wala naman.
Ang kapal talaga. Anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. And syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Yan huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. And syempre mga pre, meron din po tayong Timberador. And syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang po muna yung ating video sa araw na ito. Kita-kits po sa susunod na video.